ganda ng ating Pasko mga kaibigan ko pag sila ay ano na talaga, mapupunta na sila sa kanilang mga silid. Kulungan, yung tunay na kulungan na hindi yung parang pabebeng kulungan. Ngayon nasa ano pa sila nakadetain sa Senate. Mas okay yung ano nila, yung kanilang kulungan. Pero ang tunay na kulungan, doon na sila magpipinitensya. Iba ka naman si Chinga, nagsiselos na wala siyang ganyan, hindi siya mapunta sa ano, hindi siya magkaroon ng spotlight sa mga news. So ngayon, girl, kasi matigas ang ulo mo, bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo. Matigas ang ulo mo, meron kang ano, hindi ka naman dapat kasali, pero nag-ipal-ipal ikaw. So, gampanan mo. Gampanan mo dahil ikaw mismo ay makukulong ka din. Wala ka naman sa listahan, pero pal ka, gusto kang mapasama sa ano, sa Guinness World of Record. So, ayan, mapupunta ka rin doon. So, go right ahead. Binawi ng di umano'y cult leader na si J. Renz Kilario o Senior Aguila, presidente ng Socorro Bayanihan Services Incorporated, ang kanilang kahilingan sa Senado na payagan siya at ang tatlo pang namumuno ng SBSI na bumoto ngayong halalan sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Socorro, Surigao del Norte. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, unang humiling si Senior Aguila ng 11 araw na pass mula sa kanyang patuloy na pagkakakulong. Ngunit 2 araw lamang ang ibinigay ng Senado para sa seguridad. Sinabi ni Senator Bato de la Rosa na nakabili na ng tiket ang Senado para sa 4 na opisyal ng SBSI at sa mga security escort. Gayunpaman, binawi ng grupo ang kanilang kahilingan matapos na hindi saklawin ng Senado ang pamasahe ng aid ni SBSI Vice President Mamerto Galanida. Matatandaang sumulat umano ang SBSI Vice President at dating Municipal Mayor ng Socorro na si Mamerto Galanida kay Senator Bato de la Rosa at Risa Hontiveros at nagbakasakali daw sila na baka payagan kung pwede silang makauwi dahil hindi pa naman daw sila convicted sa kanilang mga hinaharap na kaso at buboto daw sila nitong nalalapit na 2023 election. Narito ang buong pahayag ni Ma'am Dayan Dantes. Doon sa nag-update pala about kay Chinga. Na ano ninyo yung ano ni Chinga na ipinatawag siya sa NBI? At ang kanilang ibinalita doon sa bulubundukin ng kapihan, mga kaibigan ko, na ano daw, ayun daw ay gawa-gawa lang. Hindi daw totoo na ipinatawag siya sa NBI. Gawa-gawa lang daw natin 'yon. Halaka, ganun pa rin. Ganun pa rin ang ginawa niya. Hindi pa rin siya ano. So, kung ano man yung stand ni Chinga, ang kanyang pagsisinungaling, iginampanan niya. So, wala na tayong magagawa, mga kaibigan ko. Wala na. Kasi bago pa madaling araw pa yun nag-post tayo. Hindi naman tayo mga masasamang tao, mga kaibigan ko. Alam kong nagawa niya yan sa kanyang talagang pagdepensa sa kanilang grupo. Pero, Chinga, may hangganan ang pagdepensa natin. Huwag mong isugal ang sarili mo at pamilya mo. Hindi pa rin talagang inano niya yung pagsisinungaling niya is ganun kahigpit. So ngayon siya. Oh my gosh. Wala pa rin. So, ano pa rin, mga kaibigan ko, pinanganuhan niya talaga. Ginampanan niya yung kanyang pagsisinungaling. So, siguro ngayon Chinga, na ginampanan mo yan, ready ka na bang sumama sa kulungan kasama ang iyong mga leaders, o nagpapakabayani ka? Okay lang na magpakabayani ka, pero magsabi ka ng totoo. Yun. Okay lang yan. Magpakabayani tayo kung ikaw ay nagsasabi ng totoo. Kaya tayo ang pinagbibintangan, mga kaibigan ko, dun sa
Pumunta pala siya talaga. Pumunta siya doon sa NBI. Pumunta siya. Pero pinanindigan niya yung kanyang stand na yung kanyang pagsisinungaling, ganun pa din. So, akala niya hanggang doon na lang yon. Hindi, Day. Hindi. Hindi. Hindi hanggang doon lang yon. May follow-up pa yan. Kung ganyan talaga ang ano mo, paghandaan mo na, magbalot ka na, dahil ikaw ay makukulong din. Yun lang ang masasabi ko sa'yo. So, oh my goodness, salamat talaga. Maraming salamat sa ating mga grupo ng ating mga heroes. Una na doon ang ating Yuyu Titing, si Idelito Sangko. Kung gusto niyo magkaroon at malaman ang mga update kung ano na nangyayari sa ating mga nakakulong doon sa nakadetine sa ano sa Senate, follow ninyo at tignan nyo, puntahan nyo, bisitahin nyo ang wall, ang Facebook ng ating bayaning Edelito Sangko. So, andoon, andoon, naranasan nilang walang katulong. Kaya nakita ninyo yung mga ano nila, yung kanilang mga higaan na talagang mga damak, ano? Kaya magsanay na sana silang maging ganon. Magsasanay na silang maging ganon ang ano nila, dahil pag sila ay nakulong na sa talagang kulungan, is mas worst pa doon. Mas worst pa doon. So, yung inano nilang matanda, yung binugbog at naging PW, ano yung matanda, ganon din ang kaparusahan doon sa mga pulis, sa mga agilang nagbugbog doon sa matanda. So, pareho pa din yan sa mga ginawa nila sa mga bata, ganon din ang kaparusahan. Kaya siksiklig ang parusang ibinibigay ng Panginoon. Ang hinagupit sila. Alam niyo yun, yung sabi pa ni Jerins, yung pagsasalita niya, mamaya daw ibabaha ang luha. Eto na ngayon yan. Eto na, sabi niya, pag ang Diyos daw ay magpaparusa, ikatakot-takot. Ayan na. Nakikita mo na at nararamdaman mo na, Jerins Kilario, ang inyong ginagawang katarantaduhan na panggagago sa mga tao. Ayan na. Patuloy lang tayong lalaban. Walang kukurap dahil malapit na ang sukdulan ng walang hanggan. Malapit na nating makamit ang ating konsensya. Ang ating hustisya, mga kaibigan ko. Ang saya-saya ko dahil there is a light at the end of the tunnel. Yung mga paghihirap ng ating, yung pinaghihirapan ng ating mga task force. Si Yuyu Titing, sa ating mga witnesses. Oh my God, alam ko hindi madali ang inyong ginagampanan, but patuloy kayong lumalaban. So I am so proud of you guys, ating mayor. Kahit ang dami ng pinupukol sa inyo, mayor, pero ayan, patuloy pa rin kayo. At hindi kayo nag-give up. Hindi nyo pinabayaan yung ating mga biktima na talagang umaasa at na matutulungan ninyo sila. So, ayan, is really proven na ikaw ay isang dakilang leader, Mayor Riza Ravonzel Tarok Timkang. Yes! Masaya. Masayang-masaya. Sobrang saya. Parang naiiyak ako. Alam niyo yun? Yung saya ko na it's overflowing, na ang laki ng pader na binangga natin. Ninyo, mga kaibigan ko, na ilang terms ng mayor dyan na sila ay untouchable.
Pero ngayon, isang team ng mga babae, hindi ininda ang kanilang pagiging untouchable. So, really kudos sa ating magaling na mayor at ating vice mayor at saka lahat ng mga nandyan sa kanyang team. Sobrang galing, parang I am lost of words na alam niyo yun, nag-umpisa tayo sa ganito, nagkakaisa last April pa. April, May, June, July, August, September. It's just 6 months, mga kaibigan ko. Good morning, Elsa. Good morning, good morning, good morning. So, mga kaibigan ko, it's a recap. So, yes, wala na yung mga leader nila. Good morning, Ne. Wala na yung mga leader nila sa kapihan. Alam niyo kung paano gumalaw ang ating Panginoon? Hindi matatawaran, mga kaibigan ko, yung kanyang pagkilos sa bayan natin, sa buong bayan natin, mga kaibigan ko, na alam niyo yung ginawa niyang ang hirap ipaliwanag. Alam niyo yung parang, alam niyo kung nangyari na doon ang hearing sa Surigao, sigurado magkagulo. Sigurado magkagulo na. Kasi ang lapit lang nila, ang lapit ng kanilang mga sinungaling supporters team. Saan kayo? Alam niyo yung power ng Panginoon kung paano niya dinitor ang mga pangyayari. Para ang hirap ipaliwanag, pero ang gawa kasi ng Panginoon ay ganun talaga. Ganun talaga na hindi natin kayang arukin. Ang lalim na. Hindi natin kayang arukin hindi natin kayang sukatin kung ano yung kanyang pagmamahal para sa kanyang mga anak, mga kaibigan ko. Yung biro nyo, pumunta na sila, nauna na sila sa Manila, nauna na silang pumunta sa Senate. Tingnan nyo yan, pumunta na sila sa Senate, ang yayabang, ang mga kampon din nila, ang yayabang, yung para tayong inapakan, para tayong nalupaypay nung nakita natin yung Pero, yes, ang butihin nating mayor, kahit siya ay napupukol na, pinupuna, pero patuloy siyang kumikilos kasama ang kanyang kasama ang kanyang team. Wala silang naririnig, wala tayong naririnig galing sa kanila ni mayor. Parang inaanuhan na, pinupukol na siya na isang paano naging leader, hindi marunong magsalita. Pero after nung pumunta yung mga kulto, hindi SBSI kundi 2212, kasi yun ang pinaglalaban ko talaga, na maalis yung bayanihan, huwag i-attach doon sa kulto. Kasi hindi naman talaga ang bayanihan ang kulto, mga kaibigan ko. Dahil hindi ang bayanihan ang nangapi. Hindi ang bayanihan ang nagpahiwa-hiwalay sa mga mag-asawa. Hindi ang bayanihan ang ang naglublob doon sa paliguan nilang burak. Yeah. So, hindi. Sinindikato lang, gaya ng sabi ko, na sindikato at nadilobyo ang bayanihan. So, kita nyo yan yung gawa ng Panginoon, hindi kayang ipaliwanag ng kagaya nating tao. Na, ang bilis ng pangyayari, na before pa nun, to the rescue ang ating mga butihing abogado from Cebu, na mga kaklase ni Richard Dano, Attorney Dano. Kung naalala ninyo kung paano siya pinupukol at pinagtatawanan nung hearing ng about sa EO.
kung paano siya pinagtatawanan ng mga gulubong sa bundok. Oh, paano siya pinagtatawanan? Tayo ay inaapak-apakan ang ating mayor, ang ating lawyer, ang ating mga butihing. Ang ating mga butihing members ng task force, pinagtatawanan. So ngayon mga kaibigan ko, ay ating dadalhin sa camera ang aking sinasabing surprise guest. So, there she is! Hi! Ayan si Jackie. Yan yung ating hero. Si Jackie Mondragon, na siya talaga ang una nagbukas ng pintuan sa hiling ng hustisya. So Jackie, say good morning to everybody. So ikaw na ang mag-introduce sa iyong kagandahan. Labay pa man ni Sinit eh. Good morning! Good morning sa tanong ko, the trusted. Hi, Madam. Yes! Ayan! Ang ating dalawang heroes. So, kayo na ang mag-introduce. So, I think, kaya ba ng Tagalog? Kaya ba? Bisaya aron madali. Sabi ni Jackie, ma'am, Bisaya lang daw. Aron diretso. Dali Tagalog, 500. Oh. pag Tagalog, tigpa 500 kayo. Oh. Kasi, Sige. Bisaya ra. Makasubay man mi. oh, sige. Makasubay man mi. Silang dalawa mga kaibigan ko ay sila yung mga main witnesses, mga whistleblowers. Ngayon hindi na whistles, mga blowers na silang dalawa. Kasi sila ang mga kasama doon sa sa Senate, pero hindi sila nabigyan ng pagkakataon na magsalita, mga kaibigan ko, dahil nakafocus yung ating investigation sa Senate sa mga minor de edad. Pero ang mga mukha nila mga kaibigan ko is mga minors din. Kaya lang, una silang ipinanganak. so ngayon, ibigay ko sa inyo ang pagkakataon na mag-introduce si Jackie at saka si Rassi. Ikaw muna, Jack. Sige, Bisaya ra. Ikaw na. Ikaw na. Ay. Kaya mga kaibigan ko, kaya yan. Tanan. Good Ako morning si sa Jen tanan. Mondragon Basco ang isa ka victim sa kapihan. Ikaw na. Hello, magandang umaga po sa lahat. Ay, 500 si yan! 500 yan! 500! dating member sa Bayanihan po Services. Very good, Rassi. Very good. Ay, ako'y naiiyak sa inyo. Yan, nagiging mistisa ang aking aura. Kasi at least nabibigyan kayo at kayo ay nadadala sa front ng camera all over the world naman kasi to. So, kayo ang parang hinihintay talaga ng madlang people na makita na magsalita, mga kaibigan ko. So, iuna kong i-introduce sa inyo si Jackie. Si Jackie, siya yung nagbukas ng pintuan para magkaroon ng kabuluhan, ang pagsigaw ng hustisya, mga kaibigan ko. Siya, si Jackie, ang asawa ng lalaki na pinag-asawa din doon sa bundok na asawa naman ni Randolph. So, i-recap lang natin yung ang tawag dito, update dyan sa ng kapihan. So kung nakikita ninyo kung hindi nyo nakikita yung pagdinig doon sa Senate about sa mga illegal settlers at nag-oppose talaga si Senator Cynthia Villar
Yeah? Na wala silang choice, hindi sila bibigyan ng option. So talagang aalis sila at ang nag-iisang pwede lang manirahan ay si ano ba yun, Arcular? Siya lang. So lahat ng mga nandyan, other than sa Mr. Arcular, yun lang ang pwedeng manirahan sa kapihan. So mga kaibigan ko, hindi ho mga gawa-gawa lang ng ating mga testigo yung kasi ibinibigay nila yung kanilang buhay para lang madala at makamit ang katarungan ng nakararami. Maraming mga biktima na hindi natin alam, hindi nagsalita, pero sobrang dami. Na ngayon alam ko sila ay masaya dahil nakaganti na sila at Panginoon ang gumawa ng paraan para makamit nila yung kanilang hinihinging hustisya dito. Basta puntahan ninyo yung follow ninyo si Idelito Sangko. Andoon lahat yung mga updates, kung anong mga andun sa kanya. Sus, Ginoo ko. Ayan na nga, yung mga updates ng mga umaamin na binibigay yung kanilang yung sa 4-piece na mga pastilan na nag-donate sila galing sa kanilang ng 4-piece. So, ay. Grabe, oy. Kahindik-hindik ito sila, no? So, kaya, ang natin mga kaibigan ko na akala ninyo, yun lang, ang mga biktima na gustong magsalita, yung nakikita ninyo sa Senado, marami. Maraming. Hindi lang sila napagbigyan dahil nga sa sobrang dami, hindi na lahat pwedeng hindi na lahat na pagbigyan na madala sila sa front na sa hot seat, yung pala yun. So, grabe mga kaibigan ko, parang ang sarap na ng pakiramdam. Ako'y masayang-masaya na mga kaibigan ko dati. Ako'y luray-luray. Ako'y pinipilit ko lang na magmukhang okay, magmukhang matapang. Pero ako'y nanlulumo din para sa ating mga biktima. Ako'y nanghihina din, pero hindi ako nagpapahalata. Yung mga time na na-disown na ako ng aking sariling magulang, hindi ako nagpapahalata mga kaibigan ko dahil nga gusto kong sa akin nila makikita na ako'y hindi nanghihina. Ako'y hindi na na sa kanilang mga atake. Gusto kong magpakita sa ating mga bayani na nagpapakatatag na ako'y matatag at hindi na tawag dito, hindi nagpapaapekto. Pero yes, tao ako. Makikita ninyo sa mukha ko na talagang wala na yung aking mga worries noon. Yung aking mga gustuhin ko mang ma-solve kaagad ang mga problema ng ating mga biktima, mga kaibigan ko. Pero nag-aano pa rin yan, nagdidepende yan sa batas dyan sa Pilipinas. Nagdidepende kung sino yung nagli-lead. Buti na lang ang ating magaling na mayor at ang ating unang bayani na si Yuyu Titing hindi talaga gumive up. Kahit talagang inapak-apakan na sila, lalo silang ginaganahang makipaglaban sa hustisya para sa mga naaapi. So, ngayon pa, so ready na talaga akong kung ito ay matapos na bago magpasko,
ang ganda ng ating Pasko mga kaibigan ko pag sila ay ano na talaga mapupunta na sila sa kanilang mga silid, kulungan, yung tunay na kulungan na hindi yung parang pabebeng kulungan. Ngayon nasa ano pa sila nakadetain sa Senate. Mas okay yung ano nila, yung kanilang kulungan. Pero ang tunay na kulungan, doon na sila magpipinitensya. Iba ka naman si Ching nagsiselos na wala siyang ganyan, hindi siya mapunta sa hindi siya magkaroon ng spotlight sa mga news. So ngayon girl, kasi matigas ang ulo mo, bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo. Matigas ang ulo mo, meron kang hindi ka naman dapat kasali, pero nag-ipal-ipal ikaw. So, gampanan mo. Gampanan mo. Dahil ikaw mismo ay makukulong ka din. Wala ka naman sa listahan, pero epal ka, gusto kang mapasama sa Guinness World of Record. So, ayan, mapupunta ka rin doon. So, go right ahead. Okay? So, sa akin naman mga kababayan dyan naway mag-iisip-isip tayo. Huwag na kayong mag-atubili. Huwag kayong mag-atubili kung meron na kayong nararamdaman na parang kakaiba na kayo ay niluluko lang. Yan ay totoo. Yan ay yung nagsasabi sa inyo, yung inyong third eye. Yun yung third eye na nagsasabi sa inyo na kayo ay nagguyo. Na kayo ay naloko. Ang magiging kasalanan nyo lang kung kayo ay patuloy na magpapaluko kahit alam nyo nang niluluko lang kayo. Huwag nyo isipin yung wala na kayong mga bahay dahil nabenta na. Wala na kayong mga ari-arian. Kung kaya nyong nag-umpisa dyan sa bundok na wala kayong mga trabaho, bawal kayong bumaba. Limited ang inyong mga yan pa kayang mag-umpisa kayong libre kayong magdesisyon na walang kinakatakutan. Ano ba naman ngayon kung mag-umpisa ulit kayo magbarong-barong? Makakaahon tayo, makakabangon tayo mga kaibigan ko dyan sa bundok. Yung nagmumuni-muni ng parang mali ito. Hindi parang mga kaibigan ko, talagang mali. Kasi kahit anong gawin ninyo, kayo ay mapapaalis dyan. Mapapaalis kayo. Walang si Jerins, wala siya magagawa para sa inyo. Si Jerins ang nagpapahamak sa inyong lahat, mga kaibigan ko. So yun ang isipin natin. Sa akin namang amo noon. Mga magulang ni Melanie Lubapes. Meron pa ho panahon. Wala akong personal na sa inyo. Mahal ko kayo. Nagpapasalamat ako sa mga time na ako ay kinukup ninyo habang ako ay nag-aaral. Kinukup nyo ako. Mahal ko kayo. Mahal ko yung mga anak ninyo. Mahal ko si Melanie. Mahal ko silang lahat. Ang akin lang, wag ho naman nating i-adya na mapahamak ang ating mga anak dahil sa ating mga maling paniniwala. Mabubuting tao po kayo, Ate Yaya Wendy at saka Yoyo Listing. Salamat sa mga panahon na kayo ay kinukup nyo ako. Maraming salamat. At hindi ko yan nakakalimutan. Hindi. Ako lang nakakapagsalita ng against sa grupo ninyo dahil alam kong nakikita kong hindi angkop at hindi totoo. At kayo ay mga nakagapos. Meron pa hong panahon. Hindi madaling
Hindi madaling mag-umpisa. Pero gaya nga ng sabi ko, lahat, basta kapit lang tayo sa Panginoon, sa tunay na Panginoon, nagagawa ng paraan. Mga kapatid ko dyan sa bukid, sa nanay ko, sa ate ko, ako ay andito lang. Naghihintay sa inyo kung kailan kayo magsawa dyan. Huwag nyo nang isipin yung inyong mga pride. Kasi karamihan sa pride natin yun ang nagpapahamak sa atin. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.